Magandang hapon mga ka-whisper. Ako si Jonah, ang inyong kakwentuhan sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan at paranormal. Ngayong araw ay magre-react tayo sa mga babasahin nating kwentong katatakutan na nagmula sa Facebook page na Midnight. Ang mga kwento dito ay mga kwentong ipinadala sa Facebook page nila, so hindi natin ma-verify kung totoo ba siya o hindi. Pero tignan natin ang mga kwento. Meron silang kakapost lang na story 24 minutes ago. Hinampas ko ng buntot ng pagi ang aswang. Ito ay kwentong ipinadala ni Lian. Magandang gabi, Kuya Mid. Ako nga pala si Lian, taga Negros Occidental. Bata pa lang ako, mahina na raw ang loob ko sa mga kababalaghan. Pero gabi-gabi, para bang sinusubok ako ng tadhana. At sa kwentong ito, napatunayan kong minsan, ang kalaban mo ay nasa loob mismo ng bahay. Noong panahong iyon ay tag-ulan. Malakas ang hangin, pero mas malakas ang langit-ngit ng bubong namin tuwing hating gabi. Parang may naglalakad, tapos biglang may tatama sa bintana. Tik, tik, tik. Sabi ni Mama, baka pusa lang daw. Pero iba yung pakiramdam ko. Ang aso namin nakatayo sa gilid ng bahay. Tahol ng tahol, pero parang takot. Isang gabi, napuno ako ng kaba. Kinuha ko yung buntot ng pagi na nakasabit sa dingding. Panangga raw iyon sa mga masasamang nilalang. Lumabas ako, kahit nanginginig. Doon ko narinig yung tunog. Parang may lumilipad sa ibabaw namin. Pag-angat ng ulo ko, may nakita akong itim na anino sa bubong. Mahaba ang kuko, pulang-pula ang mata, at may nakalaylay na parang dila. Napaatras ako, pero sa sobrang takot, hinampas ko kaagad ng buntot ng pagi. Pagtampi pa lang, sumigaw ito kaagad ng sobrang lakas. Parang nasusunog ang hangin. Tapos biglang naglaho. Tahimik ang paligid, pero ramdam kong hindi pa tapos. Pagpasok ko sa bahay, tinanong ako ni Mama kung anong nangyayari. Sabi ko, Ma, may nilalang sa bubong. Hindi siya nagsalita, pero nakita kong nanginginig din ang kamay niya. Sabi niya, matulog na lang tayo anak. Kinabukasan, pag-uwi ni tatay galing laot, napansin ko agad ang balikat niya. May malalim na hiwa, parang paso, eksaktong hugis ng buntot ng pagi. Nagtanong ako, Tay, ano yan? Sabi niya, nadali lang sa lambat. Pero nakita ko sa mga mata niya, nagsisinungaling siya. Gabi-gabi noon, siya lang din ang laging gising. At tuwing may kumakaluskos sa bubong, nakatingin lang siya sa labas, parang may hinihintay. Hanggang sa isang gabi, narinig ko siyang umiiyak sa labas ng bahay. At mahina niyang sinabi, Anak, bakit mo ko hinampas kagabi? Doon ko lang nalaman, Kuya Mid. Matagal na pala siyang nagdadala ng bantay. Isang aswang na nakatali sa dugo niya. Kapag may lumalapit na masasamang nilalang, siya ang nag-aalis. Pero noong gabing yon, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang nilalang sa bubong, hindi pala kaaway. Siya pala mismo. Hanggang ngayon, nasa bahay pa rin namin ang buntot ng pagi. Hindi ko na iyon ginagalaw. Dahil minsan, kapag hinahawakan ko, parang umiinit at umuugong. At tuwing gabi, sa tapat ng bintana, may aninong nakatayo, nakatingin lang.
Tahimik, pero ramdam ko ang tanong sa hangin. Anak, bakit mo ko hinampas? Minsan, ang mga pinoprotektahan natin, sila rin pala ang nasasaktan. At sa laban ng liwanag at dilim, hindi lahat ng nilalang na nakakatakot ay masama. Hinampas ko ng buntot ng pagi ang aswang na maingay, pero kinabukasan, may sugat si tatay. Actually, hindi ko inaasahan yung, yung plot twist ng kwentong ito. Although, ang sabi naman dito is nagdadala ng bantay. Isang aswang na nakatali sa dugo niya. Hindi ko siya masyadong ma-visualize. Pero wala naman kasing sinabi na sinubukan silang saktan ng aswang, di ba? So, yeah, it could be na pero iniisip ko dito is kung may ganun, hindi kaya possibility din na may dugo silang aswang somehow, right? Or paano kaya niya na-acquire yung bantay na sinasabi dito sa kwento? Tingnan naman natin yung mga susunod na kwento. Titingin ako ng interesting yung picture or yung title. Ito pala yung maganda sa Midnight na page, no? Kasi hindi lang siya purong stories. Meron siyang mga kasamang photos and minsan yun yung nakakatakot, nakakaengganyo. And kung mapapansin niyo yung stories nila is maayos yung pagkakasadula, yung by paragraph siya, maayos yung sentences, hindi siya mahirap intindihin. So, ito parang maganda siya. This was posted 3 hours ago. Basahin natin. Kuya Med, dati akala ko biro lang ang mga sinasabi ng matatanda tungkol sa dasal na hindi dapat pinibigkas kung hindi mo alam ang tunay na gamit nito. Pero isang gabi, sinubukan ko. At mula noon, hindi ko na nakita si Lola. Nang mamatay si Lola, si Lola na ang natira sa bahay nila sa bundok. Madalas ko siyang dalawin kasi ako lang daw ang hindi niya tinataboy. Isang araw, habang nag-aayos siya ng baul, nahulog ang isang lumang notebook na parang gawa sa balat ng hayop. Ang mga letra, hindi ko maintindihan. Parang sinaunang wika. Sabi ni Lola, "Huwag mong babasahin yan. Dasal yan ng mga itim na mahika. Hindi yan para sa mga bata." Pero, syempre, matigas ang ulo ko. Kinuha ko ito nung gabi bago ako umuwi. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Lola. Nasa kama siya, mahina, hindi kumakain. Naalala ko ang notebook. Na-curious ako. Binuklat ko at sa unang pahina may nakasulat. Sa dasal na ito, ang nilalang ng lupa ay tatahimik o maglalaho. Naisip kong baka makatulong iyon para gumaling si Lola. Binasa ko ang dasal ng paulit-ulit habang hawak ang kamay niya. Sa bawat salitang binibigkas ko, parang lumalamig ang paligid. Hanggang sa huli kong bigkas, Aruas Domini Obscura. Biglang lumakas ang hangin. Napatayo ako at nang bumalik ang tingin ko kay Lola, wala na siya sa kama. Tumakbo ako palabas. Sumisigaw ng, "Lola! Lola, nasan ka?" Pero walang tugon. Ang mga kandila sa altar, isa-isang namatay. Ang buong bahay, parang tinakpan na makapal na usok. Kinabukasan, dumating sina Mama. Sinabi kong bigla lang nawala si Lola. Pero ang nakita lang nila ay abo sa kama. At ang lumang notebook, bukas pa rin sa pahina ng dasal. Dinala ni Mama ang notebook sa albularyo. Sabi ng matanda,
Hindi yan dasal ng tao. Pangpatawag yan sa nilalang ng dilim para kunin ang kaluluwa. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung kasalanan ko nga bang binasa ko yun. Sabi ng albularyo, baka raw niligtas ko si Lola mula sa matinding sakit, pero sa maling paraan. Hindi lahat ng dasal ay para sa liwanag. May mga salitang kapag binigkas mo, kapalit nito ay isang kaluluwang hindi na muling ibabalik. Oh, nakakalungkot naman yung kwento. Tingnan natin yung mga comments dito. Ayan. medyo medyo nainis sila doon sa nag-send. Pero sabi naman dito parang bata pa siya nung nabasa niya ito. Pero yes, especially yung mga ganyan, yung cover ng libro is balat. Tapos hindi mo maintindihan yung mga ibang lengguwahe siya, yun yung nakasulat. Dapat matakot ka na kaagad, wag mong babasahin. Oh, interesting ang title nito. Nagpanggap akong aswang pero sahin natin. Kuya Med, sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawa o matatakot ako sa nangyari sa akin noon. Akala ko kasi na ang matapang, akala ko kasi ako na ang matapang. Ako na ang gagawa ng katatawanan sa bahay. Pero nung gabing yun, ako pala ang pinaglaruan ng kapalaran. Mahilig akong manakot, lalo na kapag kalalabasan lang ng mga horror sa TV. Gabi noon, malakas ang ulan at brownout pa. Sabi ko sa sarili ko, perfect na pagkakataon to. Kumuha ko ng lumang kumot, pinutas ko sa bandang mata, at kumuha ng manika na parang sanggol. Plano ko, tatakutin sina mama at papa sa kusina. Kunwari aswang na gustong kumuha ng bata. Tahimik kong binuksan ang pinto at kumapang paakyat ng hagdan. Dinig ko pa ang boses ni mama, humahabi ng mga damit sa sewing machine. Humahabi ng mga damit sa sewing machine. Si papa naman, nag-aayos ng mga kutsilyo sa mesa. Paglabas ko, ginaya ko pa ang mga ingay ng aswang. Tik, 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 tik. Sabay lakad ng marahan. Sumigaw si mama. Sino yan? Hindi ako sumagot. Nagkunwari akong lumilipad. Kumampay-kampay pa ng kamay. Pero napansin ko, imbes na matakot, nakangiti lang si mama. Si papa naman tumayo, pero hindi natakot. Tumawa siya ng mahina. Tapos biglang nagsabi, alam mo bang hindi mo na kailangan magkunwaring aswang, Jomar? Napatigil ako. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Lumapit si mama. Sa ilalim ng mahina at kumikislap na kandila, napansin ko na mapuputi ang mata niya. Anak, ikaw talaga, sabi niya. Nasa dugo mo yan. Bago pa ako makatakbo, narinig ko ang pag-ugong ni Papa. Hindi ko may paliwanag, pero parang humaba ang katawan niya. Nagbago ang kulay ng balat. Sa gilid ng labi niya, nakita kong may tumutulong dugo. Anong ginagawa niyo? Umiti si Mama, pero hindi na mukha ng tao ang umiti sa akin. Matagal ka na namin hinihintay magising, anak. Mula sa takot, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang init sa dibdib ko. Parang may apoy na umaakyat sa loob ng katawan ko. Bigla akong nahilo at nang magmulat ako, amoy dugo na ang paligid. Ang kumot na suot ko, punit-punit. Masakit, Mama. Huwag kang matakot, sabi niya. Yan ang unang gabi mo.
Kuya Med, hindi ko na matandaan kung paano nagtapos ang gabing iyon. Paggising ko kinaumagahan, wala na ang sugat sa balat ko. Pero hindi na rin ako gutom sa kanin o tinapay. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi ko na nakikita si Papa at Mama sa bahay. Pero sa bakuran namin, naririnig ko pa rin ang tik, 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 tik. At minsan, may boses na bumubulong sa tenga ko. Huwag ka nang magpanggap. Aswang ka talaga, anak. Wow! Ang scary! My gosh. Hindi ko sure, I think this might be a fiction story na sinend ng sender. Sabi dito, prank gone real. Yeah. Ikaw ang na-prank. Ba't kasi nagpanggap pa? Aswang din naman pala. My gosh. Tingin tayo ng another story. Ito. Nakalista sa kukunin ng demonyo. Kuya Med, hindi ko inasahan na isang simpleng pagpapahula lang ang magpapabago sa pananaw ko sa buhay. Gusto ko lang sanang malaman kung kailan ako makakahanap ng trabaho. Pero ibang sagot ang nakuha ko. Sabi ng manghuhula, nakalista na raw ako sa kukunin ng demonyo. Noong isang Sabado, nagyaya ang mga kaibigan kong magpahula sa lumang perya sa labas ng bayan. Para lang sana sa katuwaan. May isang matandang babae doon, nakasuot ng itim, may pulang panyo sa ulo. Lumapit ka, iho, sabi niya sa akin. Naupo ako. Inilagay niya ang kamay ko sa ibabaw ng kandila. Tapos, tumingin siya sa mga guhit ng palad ko at biglang nanahimik. May nakasunod sa'yo, sabi niya. At nakalista na ang pangalan mo sa mga kukunin. Tumawa lang ako. Iniisip ko na dramatiko lang siya. Pero nang tingnan ko siya, umiiyak na pala ang matanda. Pag-uwi ko, nagsimula akong managinip. Laging parehong panaginip. Madilim na lugar, maraming kamay na umaabot sa akin. May isang boses na paulit-ulit. Kasama ka na namin. Kinabukasan, nang tumingin ako sa salamin, may bakas ng paso sa braso ko. Para bang hinawakan ako ng mainit na bakal. Sabi ni Mama, baka insect bite lang. Pero gabi-gabi, laging may amoy ng asupre sa kwarto ko. At minsan, pagising ko, may mga itim na abo sa kama. Isang gabi, habang tulog ang lahat, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana. Pagbukas ko ng ilaw, nakita kong may lalaking nakatayo sa dilim. Hindi ko makita ang mukha, pero pulang-pulang mga mata. Marco, sabi ng boses, mahina pero buo. Panahon mo na. Napaluhod ako at nagdasal. Pero habang dinadasalan ko ang ama namin, narinig ko siyang tumatawa. Malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Paglingon ko, wala na siya. Pero naiwan sa salamin ang mga marka ng daliri. Kulay abo. Kinabukasan, dinala ako ni Mama sa pare. Sabi ng pare, may nilalang daw na sumusubok kunin ang kaluluwa ko dahil may kahinaan ako. Takot, pagkalungkot at pagsuko. Nagdasal kami at binigyan niya ako ng prinsipihong kahoy. Pag naramdaman mo ulit siya, huwag kang matakot. Ang takot ay pinto para makapasok sila, sabi ng pare. Kapag
pagsasapit ng gabi, dinadasalan ko ang sarili ko bago matulog. Pero minsan, sa gitna ng katahimikan, may naririnig pa rin akong bulong sa tenga. Hindi pa tapos. Nasa listahan ka pa rin. Hindi ko alam kung totoo ang mga sinasabi ng manghuhula o kung guni-guni lang ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado. Mula ng gabing iyon, natuto akong manalangin ng totoo. Hindi lang kapag takot ako. Huwag basta-basta magpapahula. Ang ilan, hindi lang kapalaran ang nakikita. Minsan, pati mga kaluluwang naghihintay ng kapalit. Ang scary ng kwento. And actually, I think meron kasi yung mga manghuhula na nakikita talaga nila yung posibleng mangyari. Or meron silang kakayahan, I think. Tignan natin kung ano yung comments. Sabi ni Junie, pakilista lahat ng korap para masundo na agad. Lubog na ang Pilipinas sa utang. Ano yan? Parang yung ano lang ni Cara David. Ito naman, meron din, ang haba naman ito. Heidi, grabe din yung hula na nangyayari sa akin. May dalawa raw na nilalang, laging nakasunod sa akin. Mula pa pagkabata hanggang sa nagdalaga ako, hanggang ngayon na may anak na akong isa, may mga tao pa rin nakakakita na may lagi akong kasama na dalawang bulto ng nilalang. Isa raw ay nakakasilaw na puti at ang isa ay maitim. Hanggang ngayon, walang sagot, walang patunay. Lagi rin akong nananaginip ng mga kakaibang panaginip na hindi naman nangyayari sa iba. Pero hanggang ngayon, walang sapat na ebidensya kung ano ba ang kailangan nila sa akin. Ang alam ko lang, hindi sila aalis hanggat hindi ko sila haharapin. Takot ko lang sabi niya. Okay. So, yun yung kwento. Okay, tingin pa tayo. Ito, parang nakakatakot yung picture. Ito I posted yesterday. Isa po ako sa mga taga-subaybay mo dito sa Facebook. At gusto ko pong ibahagi ang kakaibang karanasang hindi ko makakalimutan. Na mangyari ito sa mismong paaralan namin. Noon, hindi ako naniniwala sa multo. Pero matapos ang gabing iyon, hindi ko na muling pinagsawalang bahala ang dilim sa 5th floor. Gabi noon, mga bandang 8:00. Ako lang ang naiwan sa 5th floor ng school building namin. Madilim ang hallway. Iilan lang ang ilaw. At halos maririnig mo ang sariling hinga sa sobrang tahimik. Hinihintay ko pa kasi yung mga kaklase kong kasali sa parole making parade. Sobrang tagal nila dahil daw traffic sa labas, kaya napagdesisyonan kong bumaba na lang. Habang naglalakad ako papunta sa hagdan, napansin kong parang humahaba ang anino ko sa sahig. Nilampasan ko lang, hanggang sa may narinig akong kumakanta. Mahina lang sa una, parang boses ng isang bata, malamig at may tono ng isang lullaby. Tulog na, tulog na. Kinilabutan ako. Hindi yun galing sa labas. Galing yun sa loob ng isang classroom. Bumalik ako ng ilang hakbang para silipin. Pero madilim ang kwarto. Walang ilaw. Walang tao. Baka maintenance lang, bulong ko sa sarili ko. At pagbaba ko ng isang hakbang sa hagdan, biglang may kumalansing na parang kadena. Mahinang kalansing sa una, hanggang sulumakas ito.
kasabay noon ng mga yapak, mabigat, dahan-dahan, parang may hinihila. Klang, klang. Napatakbo ako, Kuya Med. Hindi ko na alam kung paano ako nakababa, pero ramdam ko na parang may sumusunod sa likod ko. Sa sobrang takot ko, nasampid pa ang paa ko, pero hindi ako huminto. Dire-diretso ako hanggang first floor. Hingal na hingal, pawis na pawis. Pagtingin ko pabalik ng hagdan, walang tao. Pero may mahina pa rin akong naririnig na tunog ng kadena na unti-unting nawawala. Kinabukasan, ikinuwento ko sa advisor namin ang nangyari. Akala ko matatawa lang siya, pero ang sagot niya, alam namin yan. Matagal nang may multo sa fifth floor. Minsan nga, mismong principal natin, narinig din yung kumakanta. Doon ako kinilabutan ng todo. Hindi pala ako nag-iisa. Mula noon, tuwing madilim na ang paligid sa school, hindi na ako nagtatagal mag-isa. May mga bagay talagang hindi kailangang paniwalaan bago mo maramdaman ang totoo. Akala ko maintenance lang ang kumakanta sa loob ng kwarto, hanggang sa may marinig akong kadena na hinihila pababa ng hagdan. Twice ni round, multo sa fifth floor. Saan kayang school ito? Tingin pa tayo ng kwento. Oh, meron siyang 1.6 na reacts. Ay, hindi pala ako nakapag-heart dito eh. Yan. Ito. Ang cute nung picture niya. Oh, lumilipad na aso sa palayan. Basahin natin. Ito naman ay kwento ni Randy ng Nueva Vizcaya. Kuya Med, minsan hindi mo talaga malalaman kung kailan sisiklab ang malas sa buhay mo. Akala namin simpleng gabi lang yon ng pagbabantay sa palayan ni Lolo. Pero nang makita namin ang lumilipad na aso bago masunog ang buong taniman, doon ko lang naintindihan na may mga hayop pala sa mundo na hindi mo dapat tinititigan ng matagal. Buwan ng Abril noon, tuyo ang panahon at kalmado ang gabi. Nasa gitna kami ng palayan, nag-aabang na mga magnanakaw ng palay. Si Lolo, ako at si Kuya Jun. May dalang lampara at ilang sigarilyo para hindi antukin. Tahimik lang, tanging tunog ng palaka at kuliglig ang maririnig. Hanggang sa biglang humangin ng malamig. Sabi ni Lolo, iba ang ihip ng hangin ngayon. Parang may dumarating. Habang nag-aabot ako ng tubig kay Lolo, napatingala si Kuya. Ano yun? Sabi niya sabay turo sa langit. May nakita kaming gumagalaw. Hindi ibon, hindi paniki. Parang aso, pero lumilipad. Malaki, itim at umiikot-ikot sa palayan. Hayop lang siguro yan, sabi ko. Pero nanginginig na ang kamay ko. Kasi habang dumadaan yung nilalang, naririnig namin ang parang iyak ng sanggol. Lumapit ito sa ibabaw ng palayan. Paikot-ikot lang, tapos tumigil. Ang lampara namin biglang namatay, kahit hindi naman mahangin. Maya-maya, may naamoy kaming parang nasusunog. Bakit parang amoy palay? Tanong ni Lolo. Paglingon namin, sa dulo ng palayan, may apoy. Maliit lang nung una, pero mabilis lumaki. Tila apoy na kumakalat ng kusa kahit walang hangin. Tumakbo kami papunta ron. Pero bago kami makalapit, nakita namin ulit ang lumilipad na aso. Paikot sa apoy.
umiikot na parang sumasayaw. Ang mga mata nito ay pulang-pula. Si Lolo, napasigaw ng dasal, sabay saboy ng asin na dala niya sa bulsa. Sa sandaling iyon, parang humiyaw yung hayop, lumipad palayo, hanggang sa mawala sa dilim. Kinabukasan, halos abo na lang ang palayan. Tahimik si Lolo buong araw. Nang tanungin ko siya, sabi niya, may alaga ang mga matatandang aswang dito. Isa ron, lumilipad na aso. Kapag nakita mo yan, ibig sabihin gutom na sila. Kailangan nila ng sakripisyo para mapalitan ang isang buhay na kinuha nila noon. Sabi pa ni Lolo, kaya raw hindi kami nasunugan lahat kasi tumayo siya at hinarang ang hangin habang hawak ang lumang anting-anting niya. Kung hindi, pati bahay natin kasama na sa abo. Medyo familiar ako dun sa pagsaboy ng asin, mga anting-anting. Pero yung lumilipad na aso, ito yung first time kong mabasa. Tingnan natin yung mga comments. Sabi ko, ngayon ko nalaman na may aso palang lumilipad na may pakpak. Ito, sabi naman ni Claire, totoo yan kasi danas din yan ng tito at lolo ko noon. Una tunog ng ibon, lumilipad pagdating mo sa unahan. May malaking asong itim na nakaabang at galit na galit ang mukha. Nakatakbo na lang sila pabalik. Tsaka 'di ba sabi nila yung mga aswang actually is nakakapagpalit ng anyo. Pwede silang magpalit ng anyo ng hayop. So yeah, this is very interesting. Siguro isang kwento na lang bago natin tapusin ang video na ito. Sige, titingin ako dito na interesting. Ito, ni-repost siya. Ganda ng kwento, sabi ni Sir Midnight. So, basahin natin. Nabuhay siya ulit para. This was originally posted on October 8. Kuya Med, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng multo o kaluluwa noon. Pero nagbago ang lahat noong lindol na tumama sa amin. 2 taon na ang nakalilipas. Natrap si Papa sa gumuhong bahay namin. At ang hindi namin inaasahan, ang namayapa naming pusa ang mismong tumulong para hanapin siya. May pusa kami dati, si Putol. Putol ang tawag namin kasi wala siyang buntot. Lumaki siyang kasama namin. Mabait at sobrang malambing kay Papa. Sabi nga nila, parang anak na ang turing ni Papa sa kanya. Pero isang araw, nasagasaan si Putol. Inilibing namin siya sa likod bahay. Umiiyak si Papa noon kasi halos araw-araw silang magkasama. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang lindol. Gabi yon, malakas. Halos gumuho lahat ng bahay sa amin. Nasa labas ako, pero si Papa naiwan sa loob. Pagkatapos ng pag-uga, tanging alikabok at sigawan lang ang narinig ko. Dumating ang mga rescuer kinabukasan. Sinubukan nilang hanapin si Papa, pero hirap sila kasi puro durog na yero at semento. Umiiyak na ako noon. Halos mawala ng pag-asa. Hanggang biglang may pumasok na puting pusa sa tumpok ng mga bato. Akala ko aso, pero pagtingin kong mabuti, kamukhang kamukha ni Putol. Uy, may pusa rito, sigaw ng isang rescuer. Sinundan nila ito kasi tumatakbo ito sa isang direksyon. Tapos bigla itong huminto at umupo sa isang sulok ng guho. Doon nila sinimulang hukayin. Pagkalipas ng ilang minuto,
Narinig namin ng mahinang boses. May buhay dito! Si Papa. Buhay siya. Nakaipit lang sa ilalim ng kahoy. Nang mailabas si Papa, nanginginig pa rin siya pero nakangiti. Sabi niya, may pusa rito sa tabi ko kanina. Akala ko hallucination lang, pero nilalambing ako. Parang sinasabing wag akong bibitaw. Napatingin kaming lahat. Walang pusa sa paligid. Pero sa may tabi ng hukay kung saan nakita siya, may bakas ng maliit na paa ng pusa, tuyo sa alikabok. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Papa, biglang kumaluskos sa labas ng bintana. Pagsilip ko, may pusa. Kulay puti, walang buntot. Nakatingin lang siya sa loob ng bahay. Tapos unti-unting naglakad palayo. Pagbukas ko ng pinto para tawagin siya, wala na. Pero ramdam ko, hindi iyon pusa lang. Kuya Med, naglagay kami ng gatas tuwing gabi sa tabi ng altar. Sabi ni Papa, para kay Putol yan, pantay pa rin natin siya. Minsan, pagising namin, wala na ang gatas. Para bang may dumalaw at kinuha. Ang tunay na pagmamahal, kahit sa pagitan ng tao at alaga, hindi nawawala sa kamatayan. Minsan bumabalik sila, hindi para takutin, kundi para magligtas. Oh, ang ganda nga, ang ganda ng kwento, nakaka-touch. And yeah, I believe this is a true story. Kasi 'di ba, sabi nila, yung mga hayop minsan mas matino pang magmahal kaysa sa tao. And nakakatuwa na hindi kayo pinabayaan ng alaga ninyo. And yun pa lang nasa ilalim ka ng guho tapos may pusa, 'di ba? Tapos hindi nyo nakita kasi merong iba pang pusa na nakita nyong nag-lead sa inyo dun sa direction. So it really means na merong tumutulong. That is a really nice story. Hindi siya nakakatakot, but it's a touching story. Touching supernatural story. So, yun. I think that's it for now sa pagbabasa natin ng mga horror stories. Actually, ang daming magagandang horror stories dito sa Midnight na page. And yung mga binasa ko ay mga bago lang na kwento, mga kakapost lang kanina tsaka kahapon. Madami pa silang ibang magagandang kwento, guys. So, I recommend you, ay akyat natin ulit. Ito yung itsura ng kanilang page, Midnight. Ganyan yung spelling niya. And they have 681,000 followers. Wow, di ba? Bongga. And sa intro nila, read different experiences from different senders. And yung disclaimer nga kanina, stories are sent by my followers and not yet verified to be true. So, totoo o hindi ang mga kwento. Basta yun ay sinesend sa Facebook page nila. So, kung gusto nyo rin mag-submit ng mga horror stories sa kanilang page, you can submit sa submitkuyamid@gmail.com. So, yun. Actually, nag-ask ako ng permission sa nag-message ako sa page nila kung pwede ako magbasa ng mga horror stories nila. Kasi, actually, ni-recommend lang ito ng kaibigan ko. Shout out sa'yo, Carol. And I really liked it. Actually, may mga ibang page na kagaya nito. Pero ito yung nagustuhan ko. Kasi, as I mentioned, meron silang mga, mga nakakatakot na pictures, may title karamihan ng kwento, tapos yung basta yung stories nila is madaling basahin. Hindi siya yung magulo na parang Jejemon patas isang bagsakan, gano'n. So, I really like this page. And hopefully, sabi kasi nila is I will send the link. So, hopefully, ma-approve itong video na ito at saka ko siya i-post. And sana payagan tayo magbasa pa ng ibang kwento nila because ang gaganda talaga ng horror stories dito. So, that's it for now, guys. Thank you so much for listening and thank you. Special shout out sa iyo, Kuya Med. Sana payagan mong ma-post ko ang video na ito. So that's it for now, guys.
Happy weekend! Bye!